Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba ng lalaking 35 years old sa lalaking 25? Hindi ang porma, hindi ang sasakyan, hindi ang pera sa bulsa. Ang tunay na pagkakaiba, ang lalaking matanda ay alam na kung paano basahin ang mga bagay na hindi sinasabi. At sa mundo ng babae, yan ang pinakamalakas na kapangyarihan na maaari mong taglayin. Tignan mo, nung 20s mo, siguro akala mo ang pagiging gwapo ay tungkol sa abs, sa itsura, sa bravado. Pero ngayong nandito ka na sa edad na ito, nalaman mo na ang totoo, ang tunay na atraksyon ay mas malalim kaysa sa nakikita ng mata. Kaya tanong, alam mo ba kung paano nahuhulog ang isang babae sa lalaking tulad mo? Hindi yung bata, ikaw, ang lalaking may pinagdaanan na, ang lalaking hindi na kailangang magpanggap. Dahil meron silang paraan, mga senyales na hindi nila kayang itago kahit gaano pa sila kagaling mag-disguise. At sa loob ng mga susunod na minuto, ituturo ko sa iyo kung paano mo mababasa ang mga senyales na yan, hindi para makipaglaro, kundi para malaman mo ang totoo, para hindi ka na muling magtataka kung ano ba talaga ang nararamdaman nila. 2 dekada ka nang nabubuhay bilang lalaki. Nakita mo na ang iba't ibang klase ng babae. Naranasan mo na ang pagtanggi, ang pagtanggap, ang kalituhan. Pero may isang bagay na sigurado ako. Hanggang ngayon, may mga pagkakataon pa rin na hindi mo alam kung may gusto ba talaga siya sa'yo o sadyang mabait lang siya. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang mga babae, lalo na ang mga babaeng mature na rin, hindi na gumagamit ng obvious na paraan. Hindi na sila yung tipong magpapahalata agad. Ang mga babaeng 30s, 40s, iba na ang laro nila. Mas subtle, mas kalkulado, mas sophisticated. Pero may malaking sekreto na dapat mong malawan. Kahit gaano sila kagaling magtago, ang katawan nila ay hindi kayang magsinungaling. Ang subconscious nila ay laging nagbibigay ng clue. At kung alam mo kung saan titingin, makikita mo ang lahat. Hindi ito yung basura na tinuturo ng mga dating coach sa internet na puro kalokohan. Ito ay based sa psychology, sa body language at sa realidad ng mga babaeng Pilipina na mature na at alam na kung ano ang gusto nila. Kaya makinig ka dahil sa pagtatapos nito, hindi ka na mawawala sa dilim. Una sa lahat, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng mga lalaki. Hindi lahat ng pansin ay pantay-pantay. May babae na nakikipag-usap sa iyo dahil wala lang. Boring ang araw, kailangan ng small talk, kailangan ng networking. Professional courtesy, social obligation. Pero pag may babae na talagang naa-attract sa iyo, ang uri ng atensyon na binibigay niya ay may kakaibang kalidad. Ito yung tipo ng atensyon na focused, intense, parang wala ng ibang tao sa paligid kahit na puno ang lugar. Pag nagsasalita ka, nakatingin siya, hindi lang sa mukha mo, kundi parang sinusukat ang bawat salita. Nakikinig siya ng totoo, hindi yung tipong nagnanad lang habang nag-iisip ng kung ano ang isasagot niya. Aktibo ang engagement niya. Mapapansin mo rin na naaalala niya ang mga bagay na sinabi mo kahit yung mga detalyeng akala mo ay hindi importante. Tatanungin ka niya next time, kumusta yung client meeting mo last Thursday? Hindi mo naman na-mention na may meeting ka, pero naaalala niya dahil sinabi mo in passing 2 linggo na ang nakalipas. Yan ang uri ng atensyon na hindi binibigay ng babae sa kung sino-sino lang. Yan ang atensyon na may respeto, may genuine interest, at meron ding underlying attraction na hindi niya aaminin kahit kailan. Pero hetong mas interesante, pag mature na ang babae, alam niya kung paano i-manage ang atensyon na yan. Hindi siya magmumukhang desperada, hindi siya magmumukhang clingy, pero consistent siya. Subtle, pero consistent. At yan ang pinakamalakas na signal. Kaya pag may babae sa buhay mo na laging may specific na atensyon para sa'yo, hindi general, hindi courtesy, kundi personal at may depth, isa lang ang ibig sabihin, may nakikita siya sa'yo na hindi niya makita sa iba. Ngayon, pag-usapan natin ang isang phenomenon na napakahirap itago ng babae kahit gaano pa sila ka-confident sa normal na araw. May mga babaeng kilala mo siguro, assertive, eloquent, composed. Yung tipo ng babae na kaya niyang hawakan ng boardroom, kaya niyang makipagdebate, kaya niyang mag-lead ng team. Walang takot, walang atubili.
Pero pag ikaw ang pumasok sa picture, may something na nagbabago. Hindi naman siya biglang natutulala o nawawala sa sarili. Hindi naman siya nagsa-stutter o nag-blush parang teenager. Mas subtle pa rito. Ang nangyayari, may millisecond delay sa response niya. May slight hesitation sa eye contact. Parang may guard na biglang umakyat na hindi naman niya sinasadya. Ang dati niyang natural na daloy ng conversation ay biglang naging calculated. Ito ay dahil sa presence mo, nag-shift ang energy niya mula sa relaxed confidence papunta sa controlled awareness. Hindi niya alam na obvious ito, pero sa lalaking marunong mag-observe, kitang-kita. Pag napansin mo na isang babae na kilala mo bilang articulate at composed ay biglang naging mas measured sa pagsasalita kapag ikaw ang kausap, hindi dahil intimidated siya sa iyo, kundi dahil ayaw niyang mag-slip, ayaw niyang masabi ang mali, ayaw niyang magmukhang over-eager, or worse, maabuking na affected siya. Ito ay classic overthinking caused by attraction. Ang utak niya ay nag-overwork para ma-maintain ang image na cool lang siya. Pero ang totoo, internally, meron ng chemical reaction na nangyayari. At pag may edad ka na, alam mo na ang pagkakaiba ng genuine nervousness versus yung nervousness na dulot ng attraction. Ang una ay uncomfortable. Ang pangalawa, may excitement sa background, may spark. Kaya pag may babae sa buhay mo na biglang nag-shift ng composure, specifically pag ikaw ang kaharap niya, hindi ka na mag-a-assume. Alam mo na ang totoo. Ito ang isang skill na develop na ng mature women, ang art ng accidental na pagkakataon. Tingnan mo, ang mga babae na 30 and above, they're not going to chase you in an obvious way. Hindi na nila gagawin ng mga bagay na ginagawa ng 22-year-old na mag-BM ng hi with 3 eyes or mag-post ng vague Facebook status hoping you'll react. Ang ginagawa nila, sophisticated na strategy. They create situations kung saan natural lang na magkita kayo, mag-usap kayo, mag-interact kayo, pero walang trace ng desperation or obvious pursuit. Halimbawa, tatanungin ka niya tungkol sa recommendation ng restaurant dahil birthday ng kaibigan niya. Pero ang tunay na layunin, gusto niyang malaman kung ano ang taste mo. O kaya naman, tatanungin ka niya ng technical advice about gadget pero hindi naman talaga yun ang concern niya. Gusto niya lang ng excuse para makipag-usap. O kaya naman, biglang kasama mo siya sa coffee break sa pantry kahit iba ang usual schedule niya. Biglang nag-attend siya sa after-work event na hindi niya normaling ina-attendan. Biglang may concern siya sa project na hawak mo kahit hindi naman directly related sa kanya. Lahat ito ay ginagawa na parang coincidence lang, parang natural lang. Pero pag papansinin mo ang pattern, consistent yan, paulit-ulit. Ang babae na attracted sa iyo, lalo na pag mature na siya, ay expert sa pag-create ng low-risk opportunities para ma-maximize ang chance na makasama ka without looking thirsty. At sa industriya ng corporate o sa social circles, yan ay sobrang common. Hindi mo kailangang maging paranoid at mag-assume na bawat interaction ay may motibo. Pero pag napapansin mo na may pattern na lagi kang nadadaanan, lagi kang natatanungan, lagi kang kasama sa circumstances, hindi na yan coincidence. Yan ay strategic proximity. At yan ay clear sign na gusto kang makilala ng mas malalim. May pagkakaiba ang polite na tanong versus genuine na curiosity. Pag nasa social setting ka, lalo na sa Pilipinas kung saan cultural norm ang small talk, normal lang natatanungin ka ng mga bagay tulad ng taga saan ka o anong work mo. Generic questions, surface level. Pero pag may babae na attracted sa iyo, ang tanong niya ay mas malalim, mas specific, mas personal, pero hindi invasive. Hindi lang siya tatanong kung ano ang work mo. Tatanungin ka niya kung bakit mo pinili ang career na yan. Tatanungin ka niya kung ano ang gusto mong mangyari sa next 5 years. Tatanungin ka niya kung ano ang mga bagay na passionate ka. Makikita mo rin na nagfa-follow up siya. Hindi yung one-time question lang tapos kalimutan. She remembers.
At pag may bagong development sa buhay mo, promotion, new project, kahit personal milestone, aware siya kahit hindi mo direktang sinabi sa kanya. Ito ay dahil ang babae na may genuine interest sa'yo ay nag-i-invest ng mental energy para maintindihan ka, hindi lang bilang acquaintance, kundi bilang potential partner. At ito ang pinakatelling. Pag mature ang babae, hindi niya tinatago ang admiration niya sa achievements mo. Hindi niya kinocompete. Instead, she celebrates it. Sinusuportahan ka niya. May genuine na pride siya sa success mo kahit wala naman siyang direct involvement. Yan ang klase ng babae na alam na ang value na binibigay mo sa kanya ay beyond physical attraction. Nakikita niya ang potential mo at yan ang uri ng validation na hindi mo makukuha mula sa babae na superficial lang ang interes. Ito ang isang senyales na madalas overlooked pero sobrang powerful. Pag may babae na attracted sa'yo, lalo na pag mature siya, may natural na protective instinct na lalabas. Hindi yung overbearing o controlling, kundi yung subtle care na makikita mo sa small gestures. Halimbawa, pag may nagsalita ng masama tungkol sa'yo o may nag-undermine sa contribution mo sa meeting, siya yung unang magdi-defend. Hindi aggressive, pero firm, may conviction. O kaya naman pag napansin niyang pagod ka, stressed ka, burnt out ka, siya yung magre-recommend na mag-break ka, mag-aalok ng tulong kahit walang hinihingi, mag-check-in pag alam niyang may mabigat kang pinagdaraanan. Ito ay hindi dahil gusto niyang maging mother figure mo. Ito ay dahil nag-aalala siya sa well-being mo dahil importante ka sa kanya. At ang lalaking mature ay alam kung paano tanggapin ang ganitong care without feeling emasculated. Ang babae na protective sa'yo ay babae na may investment na sa'yo, emotionally. Hindi pa siya siguro aaminin, hindi pa siya siguro alam kung paano i-label, pero ang actions niya ay sumasaksi. At sa mundong puno ng transactional relationships, ang ganitong klaseng genuine concern ay rare. Pag nakita kang ganito, alam mo na ang halaga nito. Sa edad nating ito, limited na ang oras. Selective na tayo sa kung kanino natin ibabahagi ang personal na parte ng buhay natin. Pero pag may babae na attracted sa'yo, may kakaibang openness na lalabas. Hindi ito yung superficial sharing lang na, "Uy, pumunta ako sa Tagaytay last weekend." Kundi yung deeper sharing ng experiences, fears, dreams, frustrations, yung mga bagay na hindi niya basta-basta sinasabi sa lahat. Pag nagkwento siya tungkol sa relationship niya with her family, good or bad, pag nag-share siya ng career struggles niya, pag nag-open up siya tungkol sa past niya, sa regrets niya, sa hopes niya, yan ay sign na gusto kanyang maintindihan siya sa level na hindi ka ordinaryong tao sa buhay niya. Mature women know na ang intimacy ay hindi lang physical. Emotional intimacy ang foundation. At pag willing siyang mag-build ng emotional intimacy sa iyo, yan ay clear signal na she's testing the waters. She's seeing if you're someone na kaya niyang pagkatiwalaan ng deeper parts of herself. At yan ay privilege. Hindi lahat ng lalaki ay makakakuha ng access sa part na yan ng babae. Kaya pag binibigyan ka niya, means may nakikita siyang safe, trustworthy, at worthy sa kanya. Ang response mo dito ay equally important. Pag nag-share siya, listen, huwag judgmental, huwag mag-dismiss. Kung mature ka rin, alam mo ang value ng vulnerability at alam mo ang proper response ay reciprocation, hindi ng same story, kundi ng same level ng openness at respect. Kahit gaano sila kagaling mag-manage ng words nila, ang body ay laging honest. Pag attracted ang babae sa iyo, may specific body language cues na lalabas, kahit saan man siya galing, kahit anong edad niya. Una, eye contact. Hindi yung creepy staring, kundi yung sustained, soft eye contact na may warmth. Pag nagsasalita ka, nakatingin siya, hindi sa phone niya, hindi sa ibang tao, kundi sa iyo. At pag nag-lock ang mata ninyo, hindi agad umiiwas. May slight smile, tapos saka lang siya titingin sa ibang direksyon. Pangalawa, ang orientation ng katawan niya. Pag attracted siya, naturally, nakaharap ang torso niya kahit hindi deliberate. Kahit may iba pang tao sa paligid, ikaw ang primary focus ng physical orientation niya. Pag nagsasalita ang iba,
baka tumingin siya. Pero pag ikaw na ulit, babalik ang attention physically. Pangatlo, touching, pero hindi yung bastos, kundi yung light, casual touch na parang hindi sinasadya. Touch sa braso pag may punchline ng joke. Touch sa likod pag papasok kayo sa door. Touch sa balikat pag nagko-congratulate. Mga bagay na pwedeng i-dismiss as friendly pero pag consistent, alam mo na ang meaning. Pang-apat, mirroring. Ito ay unconscious psychological phenomenon. Pag attracted ng tao, nagmi-mirror sila ng body language mo. Kung naka-lean forward ka, gagawin niya rin. Kung nakahalukip-kip ka, after a few minutes, siya rin. Kung kumain ka ng pagkain, biglang kakain din siya. Yan ay sign ng subconscious synchronization. At finally, ang nervous energy na walang explanation. Pag may kaunting fidgeting, playing with hair, adjusting ng jewelry, nag-aayos ng damit kahit maayos naman na, ito ay release mechanism ng attraction-induced tension. Lahat ng ito ay subtle, pero pag lahat yan present, composite picture na yan ng strong attraction. May babae na gustong maging parte ng buhay mo in a meaningful way. At ang ginagawa nila para ma-achieve ito, they make themselves useful, relevant, indispensable, slowly. Hindi ito pagiging doormat, hindi ito pagiging overly accommodating, kundi strategic value addition. Halimbawa, alam niyang mahilig din mag-invest, biglang mag-share siya ng insightful article about market trends. Alam niyang mahilig ka sa certain cuisine, biglang may recommendation siya ng bagong restaurant na baka magustuhan mo. Alam niyang may project ka na technical, biglang may suggestion siya or connection na pwedeng makatulong. Lahat ng ito ay ginagawa na subtle, hindi parang nangungunanay, pero pag titignan mo ang pattern, lagi siyang nagko-contribute ng value. Mature women know na ang attraction ay hindi lang chemistry, it's also compatibility. At ang compatibility ay pinapakita through shared interests, mutual support, at practical partnership. Pag may babae na nag-e-effort na maging relevant sa professional life mo, sa hobbies mo, sa intellectual pursuits mo, yan ay sign na she's positioning herself as someone who can be a genuine partner. Hindi lang romantic interest, kundi someone who can add value sa overall quality of life mo. At yan ang highest form of courtship from a mature woman. Hindi lang emotions, kundi tangible, practical demonstration ng kung paano kayo mag-work together as individuals na pwedeng mag-partner. Ito ang acid test. Ito ang moment na makikita mo ang truth behind the facade. Pag may babae na attracted sa iyo, kahit hindi niya aaminin o kahit hindi pa kayo officially anything, may reaction siya pag may ibang babae na lumalabas sa picture mo. Hindi ito yung obvious na jealousy na dramatic or confrontational. Mature women won't make a scene, pero may shift sa energy. Mapapansin mo na biglang naging quieter siya pag binanggit mo ang name ng ibang babae. O kaya naman may subtle probing questions. Sino yun? Close kayo. Ganun. Hindi accusatory pero curious, calculating. O kaya naman biglang naging mas distant siya ng slight pag ma-aware siyang may competition. Hindi cold pero may guarding na nangyayari. Parang nag-self-protect mode. Ang mature na babae ay hindi magfa-fight for you na obvious, pero mag-a-assess siya ng situation. Titignan niya kung saan siya lulugar. At pag napansin niyang may seryosong competition, either mag-step up siya ng game, more effort, more presence, more value, or mag-pull back para ma-protect ang ego niya. Pero ang key observation, may reaction. At ang reaction na yan ay proof na may emotional investment na. Hindi ka lang random guy sa kanya. Meron ng something deeper na nag-form kahit hindi pa niya verbalized. Huli na pero hindi pinakahuli. Ito ang ultimate indicator. Time. Ang physical attraction ay mabilis mawala. Ang infatuation ay mabilis mag-fade.
Pero ang genuine attraction na based on respect, compatibility, at deeper connection, yan ay tumatagal. Pag may babae na consistent sa attention, sa effort, sa presence, weeks, months, kahit years, yan hindi joke. Yan hindi biro. Yan ay real deal. May mga babae na mag-show ng signs initially, pero pag wala silang nakuhang validation or reciprocation, they move on. Normal lang yan. Pero pag may babae na kahit walang assurance, kahit walang formal commitment, nananatili pa rin ang quality ng relationship ninyo, yan ay different. Consistent ba ang communication? Kahit busy, may time pa rin sa'yo. Consistent ba ang effort? Kahit may challenges, hindi nawawala. Consistent ba ang respect? Kahit may disagreements, may dignidad pa rin ang treatment. Yan ang mature love. Hindi yung fireworks na mabilis mawala, kundi yung steady flame na hindi namamatay kahit may hangin. At pag may babaeng ganyan sa buhay mo, alam mo na ang worth niya. Kaya ano na ang sunod na hakbang? Una, awareness. Ngayong alam mo na ang signs, mag-start kang mag-observe ng conscious. Hindi para mag-assume agad, kundi para makita ang reality ng situation ng malinaw. Pangalawa, humility. Tandaan na ang attraction ay mutual decision. Hindi dahil may signs ay dapat mo nang pagsamtalahan o i-take advantage. Respect the process. Respect her agency. Pangatlo, action. Pag-confirm mo na may genuine attraction, don't waste time. Life is short, lalo na sa edad nating ito. Kung interested ka rin, make your intentions clear. Kung hindi, be honest early para hindi mo siya pinaasa. At finally, maturity. Alam mong ang tunay na connection ay hindi based sa games, sa manipulation, sa ego, kundi sa honesty, sa compatibility, at sa mutual respect. Ang lalaking tunay na mature ay hindi natatakot sa emotional vulnerability, hindi natatakot sa possibility ng rejection, at definitely hindi natatakot sa possibility ng genuine connection. Dahil sa huli, yan ang mahalaga. Hindi kung ilang babae ang nag-like sa'yo, kundi yung babae na nag-matter sa'yo, yung babae na quality, yung babae na worth it. Siya ay nakakita rin ng worth sa'yo. At yan ang tunay na validation. Kaya magtiwala sa process, magtiwala sa sarili mo, at magtiwala sa idea na ang tamang tao sa tamang panahon ay darating. At pag dumating na siya, alam mo na kung paano basahin ang signs. Hindi ka na bata. Hindi ka na nag-guess-guessing lang. Mature ka na, experienced ka na. At ngayong alam mo na ang signs na ito, empowered ka na. Pero tandaan, ang pinaka-importanting bagay ay hindi kung paano ka attractive sa iba, kundi kung paano mo ini-invest ang sarili mo para maging best version ng sarili mo. Dahil yan ang tunay na kakilakilabot na lalaki. Hindi yung gumagamit ng tricks, kundi yung lalaking alam kung sino siya, ano ang value niya, at ano ang deserve niya. At sa mundong ito kung saan maraming superficial, maraming fake, maraming pretend, ang lalaking totoo ay rare. At yan ang lalaking tunay na attractive sa mata ng babae na may substance. Kaya magpatuloy, mag-improve, mag-evolve, at huwag kalimutan, ang iyong worth ay hindi dependent sa validation ng kahit sino. Mula sa sarili mo yan. Pero kapag dumating ang taong makakakita at mag-appreciate ng worth na yan, that's when magic happens.